na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Hello, big love shout out po sa lahat mga minamahal kong kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga OFW at balikbayan po dyan sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Ayan, isang mapagpalang araw o gabi po sa inyong kinaroroonan kung anong oras man po kayo na mayroon dyan ngayon. Kumusta po? Ayan. Ayan, ang topic po natin ngayon guys ay tungkol po dito sa dating police colonel guys, no? Ng Intel, Colonel Asirto. O guys, ito po yung nag-imbestiga po guys tungkol doon sa Shabu Lab na natagpuan po nila sa Dungoy, Davao. Oo. Grabe guys, no? Parang sa pelikula naman po ito nangyari. Pero sa totoong buhay pala po talaga, ginampanan po ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte guys, ang kasamaan na ito. Isipin mo, naging presidente na pa ng ating bansa guys para protektahan lang pala ang illegal drugs. Di ba si Michael Yang, naging economic advisor niya? Oh. Yan pala ang may Cebu Laboratory sa Dungoy, Davao City. At yan si Alan Lim, kapangalan ko pa. Di ba? Isipin mo, gumawa ng sariling report ito si dating Colonel Asirto. At ibinigay niya kay Chief PNP Bato de la Rosa nung siyang Chief PNP. Pero hindi inaksyonan guys yung kanyang mga naimbestigan na laman. Grabe. Akala ko sa pelikula na nangyayari guys. Sipin nyo, maiyak-iyak po ito si Colonel Asirto habang nagkukwento guys kasi mga kasamahan niya ay napatay na. Oo. At siya rin ay pinaghahanap na rin guys. Nagtatago po siya. Hindi ko po alam kung hanggang ngayon po ay nagtatago po siya. Pero minsan lumabas na po ito eh. Pero online lang po yata doon sa Quadcom. Oo. Kaya panoorin nyo po itong video ko po na ito. Na-upload po natin. Si Colonel Asirto po. Dating police colonel ng Intel. Siya po ang unang nagsiwalat po nito. Sa kanyang nalaman sa kanyang pag-iimbestiga. Problema lang, hindi inaksyonan. Kasabot hindi ito pala sila dating PNP Albayalde. Si PNP din. Oo. At abangan nyo po guys yung susunod ko pong i-upload video po sa inyo. Kaya ko po ito pinapalabas po dito guys nire-replay. Oo. Para maintindihan po ng aking mga kaibigan na DDS supporter. Oo. Kasi inaaway nila ako. Oo. Gusto ko lang po kayong magising at kung ang inyong malasakit po sa ating mahal na bansang Pilipinas ay wala pong dahilan para suportahan nyo po yung naging pangulo po ng bansa po natin na dinala tayo sa kahihiyan. Napasok po ng sindikato po ang National Government Presidential Palace, Malacanang Palace. Kaya sa aking mga minamahal na kababayan po dyan, mga DDS supporters, mag-isip-isip na po kayo. Ito po yung lahi guys ng Duterte guys, ang hindi dapat makabalik sa posisyon lalo-lalo na sa national government po. Kaya yan, panoorin niyo po guys itong maikling video po na aking pong binuod lang para maikli lamang po. At nakalaga ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement. Ako din po ang parehong Police Colonel Asirto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na.
Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ang mga kampo nito, at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at tinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si GDQ. Hindi ako ang direct commander o supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko ginagawang search warrant operation sa Togoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmates, all right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 Edson, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito. Kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin sinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako. Kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, IDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero Dedma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang diniin niyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Ling, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nilang Michael Yang at Alan Ling. Hindi nila kailangang depensa ang sarili nila kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. So hanggang dito lang po ang inyong Kuya Alan. Mag-ingat po tayo palagi, lalo po sa ating mga OFW po dyan, balikbayan po dyan. Ganoon rin sa ating mga local guys, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po. God bless.